Tutututut! Hi everyone! Kumusta po? Welcome sa aking podcast! Gusto ko lang po talagang mag-sorry sa inyong lahat dahil 2 weeks akong hindi nakapag-upload ng Ito Na Ang Chika Ko podcast sa mga kadahilanang hindi nyo na dapat malaman. Wow! Pero anyway, andito na ulit ako. Bumabalik na ulit ako. Oo. At gusto ko sabihin sa inyo na ipinapangako ko po 2 beses ako mag-upload ng podcast every week. Yes. Kaya naman simulan na natin to. Syempre, huwag na nating patagalin pa dahil ito naman ang pinakahihintay nyo. Simulan na natin ang Ito Na, ang Chika Ko podcast. Kung saan ang chika mo ay ichichika ko. Eto, chika ko ah. Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Uulitin ko lang po at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na ang ating first program po ay mga chikret. So disclaimer lang po dahil ang mga chikret ay may pagka-random at gusto ko lang din sabihin sa inyo na trigger warning din po. Okay? Thank you so much for listening. Let's proceed sa ating first program na pagbabasa ng chikret. Let's start. Wow. Ang ating first chikret dito ay, nung bata ako, one time, nagtatai ako, then may sipon din ako. Lol. Pag hatching ko, lumabas yung tae ko hanggang shorts. Hi po Ate Mauj, I really love your podcast so much. Ito na po ang aking secret. I have this bad friendship, yung tipong ginagamit lang ako at palagi na lang akong nilileft out. Last live mo lang nung na-figure out ko na nasa political dynasty din pala ako. After sa mga ginawa ko na bashing tungkol sa mga nepo baby, not knowing iisa rin pala ako doon. Hindi naman corrupt pamilya ko, we are living just a simple life. So no bashing kasi malinis ang serbisyo ng pamilya ko. Yun lang po, thank you. Pag naliligo ako, pinapasok ko yung middle finger ko na may sabon sa wet poo para malinis at mabango talaga. Pinahid ko yung eat ko sa pader kasi wala ng tubig. Ginalaw ako ng pinsan ko at walang nakakaalam. Tuwing nagkikita kami, parang walang nangyari. I faked being ill for a competition because I was nervous. Even though I was the school representative, I blamed my poor eyesight, which made it more believable because I'd nearly faint after a running tryout before. Trigger warning, I was sexually harassed by my tito nung 5 years old pa lang ako. Up until now, hindi ko pa rin sinasabi kahit kanino, maski sa parents ko. At hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin yung trauma na dulot ng tito ko. So nung bata pa ako, ang hilig ko mangkupit like legit. Nakupit ako sa lagayan ng pera ng mami ko, dati 50 lang. Or minsan mas mataas pa. And nung nasa father side naman ako, may tindahan kasi. So ayun, nakupit ako ng pera o kaya pagkain. Ha 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 ha. Ma'am, meron po akong crush sa pinsan ko. Tuwing may sipon ako, bet na bet ko paglaruan yung sipon ko. So, dudukutin ko yung sipon ko sa ilong ko, tapos ginagawa ko tong slime. Teka, sisinga lang ako. Na-stress ako. Okay. Napapansin nyo namumula ang aking ilong dahil ako po ay sinisipon. At the moment, ayun nga, na-stress lang ako medyo sa ating mga chikret na naman. Kaya naman huminga tayo ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, thank you po. Mag-proceed na tayo sa ating main event kung saan tayo ay chichika na. Hindi natin pwedeng upuan ng matagal ang ating mga chikret dahil grabe, masakit yan sa puso. Yung iba naman, napaka-random kung ano-ano na lang talagang pinag-share nyo talaga sa akin, no? Sobrang komportable nyo eh. Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na thank you po sa mga nag-share ng mga chikret at mga chika dahil sa inyo, may napapodcast tayo. Okay, let's proceed na sa ating main event. Magsimula na tayong chumika-chika dahil ito na ang chika ko. This chika is from Chururut.
At nangyari daw ito sa kanya nung siya ay 17 years old. Nagkayaan daw kasi silang magtotropa na mag-night swimming. So, meron silang room doon, may videoke na din, tapos may sariling CR, tapos may pool. So, ngayon, swimming sila. Ang kasama daw nila ay 2 babae, kasama na si Chururut, at 4 na lalaki, which is puro bading. So, ayan na nga. Syempre, matik, since mga bakla ang mga kasama niya, sobrang komportable niya. Ayan na nga, nag-swimming na sila, bonding, at nag-inuman. Grabe, minors, nagiinom. Pero go, sige, bahala ka, kwento mo yan. Sige. So, nagiinom na daw sila, ganyan. Hanggang sa gusto niyang mag-CR. So, nagpasama siya sa pinaka-close niyang bading. Sabi niya sa pinaka-close niyang friend na lalaki, na Becky, "Be, samahan mo naman ako mag-CR at baka matumba ako dun, baka hindi ko kayanin yung sarili ko." Pumayag naman daw agad itong si Becky at sinamahan siyang mag-CR. So pagdating niya sa CR, umihi na siya, nag-flush na siya. Pagkalabas niya, hinarangan daw siya sa pintuan nung Becky niyang friend. Bigla naman daw nagsalita yung Becky niyang friend. Sabi, "Huwag ka munang umalis. Kailangan kita ngayon." Bigla daw gumanon. Nagulat daw siya kasi, "Ah, be, akala ko ba Becky ka? Akala ko ba never kang papatol sa babae? Bakit biglang kailangan mo ako ngayon?" Siguro dala na din daw ata ng init ng katawan niya at dala na din ng alak. May nangyari daw sa kanilang dalawa. Yes, minor. So ayun, shock ako habang binabasa ko 'to. So may nangyari sa kanilang dalawa, hindi niya ine-expect 'yon kasi nga itong Becky na 'to, may itsura naman daw, malaki ang katawan dahil mahilig mag-gym, pero sobrang babae daw manamit. So ang ini-expect niya, ano ba 'to, okey sige, papayag na lang ako kasi parang gusto din naman ng katawan ko, parang gano'n siguro yung iniisip niya. Hanggang sa ayun na nga, may nangyari sa kanilang dalawa. At maya-maya pa, bumalik na sila doon sa room nila. Parang walang nangyari. Parang sobrang awkward. Parang hindi nila pinapansin yung isa't isa after that. Tapos parang, ano ba, magkaibigan ba tayo? Bakit natin ginawa yun? Ganun yung eksena. Hanggang sa nagkwentuhan sila, nag-swimming, nag-inuman pa din. Natapos sila mga parang 5:00 na ng umaga. Parang 10:00 ata ang check-out nila that time. So, kailangan nilang magising ng 8:30 para mag-ayos at mag-check-out na. Siyempre, bawal ma-late, ganyan. Hanggang sa sabi niya sa friend niya, sobrang komportable niya kasi dito sa kaibigan niyang Becky na nakajugjugan niya. Sabi niya, "Be, tabi na lang tayo matulog." Sabi naman daw ng Becky niyang friend, "Okay, sige." So, tabi sila matulog, ganyan. Wala naman na daw nangyari nung gabing yon nung nakatulog na sila. Parang medyo awkward lang din daw talaga. Hanggang sa nakauwi na daw sila, tapos parang hindi na napag-usapan ulit yung mga panahon na may nangyari sa kanilang dalawa. Kasi beki-beki nga ito si Be. Makalipas ang ilang araw, ito daw si Becky, bigla daw parang nag-iba ang ihip ng hangin sa kanya at gusto daw siyang ligawan. So ngayon, niligawan daw siya nito ni Becky. So siya naman daw parang, okay, sige. Pero deep inside, kinikilig siya. So, nagpaligaw naman siya. Hanggang sa, ayun na nga, naging sila daw. And up until now, syempre mga legal age na sila, ay sila pa rin daw magjowa. Ay, I love it! Taray, parang ang eksena ay, paninindigan kita, parang gano'n. Tama ba yung ano ko, tono ko? Parang hindi. Basta gano'n, sabi ng jowa ko dito, pero dapat hindi sila nag-inom kasi maka-minor sila. Totoo naman. Teka lang, sisigal lang ako, hindi ko na kaya, nagbabara na ilong ko. Pero ayun nga, happy for you, be. Happy for both of you na naging magjowa kayo. I love it. Ang sa akin lang naman, alam niyo yon, mga minors at nag-iinuman, ganyan. Marami naman na ganyan talaga. Pero syempre, di ba, hindi pa rin maganda yon. Hindi ko pa rin tino-tolerate yon na mag-inom kayo, na minor kayo, tas may alam mo yon, at saka wala kayong kasamang matanda.
Grabe, sana nagsama kayo ng nanay, ganyan. Oo, yung titingin sa inyo, ganyan. Siyempre mga minors pa kayo. And siyempre may nangyari eh. So, siyempre alam naman nating lahat na parang hindi yun maganda. Ayaw natin ng teenage pregnancy, iniiwasan natin yan. Though kahit wala namang buntisan na nangyari, pero siyempre may nangyari pa din sa inyong dalawa. So, siyempre, hindi ko tinotolerate ang mga ganyan-ganyang eksena dito sa ating podcast. Okay? Pero I'm happy for both of you naman. Oo, yun lang naman ang sa akin. Okay? Let's proceed na sa ating next na chika. At gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na ang ating next na chika ay open letter daw ito. Sabi niya dito, an open letter for my ex. At babasahin ko po to na para bang ako yung nag-send ng chika. Ganun ang eksena natin, okay? Nabasa ko na to actually sa live, pero gusto ko lang din ilagay dito sa podcast para, syempre, nawala na yung live eh. Ito, forever tong nandito. So, para, para lang in case daw mapanood ng ex niya, ito na nga. Nakulong na daw kasi yung ex niya. So, nasa kulungan na daw ang ex niya. So, naglagay siya dito ng letter, open letter. Babasahin ko na para bang ako yung nag-send ha. Ganyan ang character natin ngayon. Okay? Sabi niya dito, in case lang na nanonood siya paglabas niya, para lang gumaan yung halos taon kong daladala sa dibdib ko. Ayan. So, this is an open letter for my ex. From Raya. I wonder kung paano ako nakasurvive nung 2022 hanggang 2023 na kasama ka. 3 taon. Buti mabait at mahal ako ni Lord. Hindi niya ako hinayaan na kainin ng depresyon na tulot mo. Grabe. Ngayon ko na-realize na sobrang grabe mo pala talaga. Akala ko noon, nakasalanan ko talaga kung ba't mo ko sinisigaw-sigawan at minumura-mura sa harap ng ibang tao. Like mga ka-work natin before or kahit sa mga public places, paulit-ulit. Shit, ikaw pala ang may problema. Matagal ng panahon. Nung nakunan ako sa first baby natin. First baby sana natin. Sinisisi mo ko dahil ako nag-drive ng motor. Pero in the first place, ayaw ko naman talaga sumama nun eh. Pinilit mo lang akong sumama sa'yo. Dami mong kayupan na ginawa sa akin. Pero pinalagpas at pinatawad kitang hayop ka. Nung hinipuan ako ng pinsan ko, hindi mo ako pinagtanggol or kinausap man lang. Yung beloved cousin mong hayop ka, pinipilit mo pa rin na kasalanan ko dahil hindi man lang ako sumigaw at pinipilit mo na hindi yun magagawa ng pinsan mo. Dahil hayok na hayok yun sa babae di ba? At alam mo kung gaano kahayok sa babae talaga yun. Pero, hindi mo ko pinagtanggol. Wait lang, balik ako sa character ko, balik ako sa sarili ko, balik ako sa personality ko. Na-stress ako. Okay, inhale, exhale. Okay, let's proceed. Sobrang binababa ko yung sarili ko dahil sa'yo. Di ka naman gwapo, puwe. You even have a gut to call me malandi, pokpok, but in the first place, ikaw tong babaero. Yang pesteng pagbibidyo mo sa akin, na-stress ako. Yang pesteng pagbibidyo mo sa akin, na pinatakot mo pa sa akin sa dahilan kung bakit hindi ako nakaalis sa'yo. Dahil pinantatakot mo na ikakalat mo yun. Lahat ng kademonyuhan nasa iyo na talaga eh, no? Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ako makalimot sa nakaraan? Paano ko makakalimutan lahat ng na ginawa mo sa akin? Yung pinahiya mo ako sa lugar ng ex ko hanggang kalsada sinigaw-sigawan mo ko at pinagmumura na halos ibangga mo yung motor dahil galit ka. Yung dinuroan mo ko sa muka. Grabe. Nung dinuroan mo ko sa muka nang nginuya mong pagkain. Yung pinahiya mo ko sa bagong katrabaho ko. At pinagbantaan kami ng katrabaho ko na wala
naman kaming ginagawa. Yung pinipilit mo kong sumama sa'yo kahit ayaw ko pero dahil sa pananakot mo na ipapahiya ako, wala akong nagawa. Nung sinundo mo ako ng sapilitan at kung di ako sasama, mapapahamak ako pati mga kasama ko sa bahay. Nung buntis ako, pero iniiwan mo ako palagi para gumamit ng shabams. Yung sinabunutan mo ako habang buntis ako, nung mag-isa akong nagpupunta lagi ng ER habang pinagbubuntis ko yung anak mo. Yung sa kabila ng lahat ng kagaguhan na ginawa mo at ginagawa mo sa akin, tinanggap pa rin kita noon. Pero, sarili mo pa rin ang iniisip at inuuna mong hinding-hindi kita mapapatawad. Ang bigat, grabe. Grabe, buti nakulong yung lalaki. Hindi mo yan deserve, ate. Hindi mo deserve ma-experience lahat ng na-experience mo dyan sa guy na yan. Sa totoo lang, pinipigilan ko lang talagang maiyak kasi grabe. Ang dami mong na-experience, lahat yun tiniis mo 3 taon. Ang tagal. Sana mabulok yan sa kulungan. Sana hindi na siya makalabas. 'Di ba? Wag na. Wag na palabasin yan. Nakakaloka ka. In the word of JB Suarez, nakakainis ka eh! Ay, grabe. Whew! Whew! Okay na. Mag-proceed na tayo sa next na chika. Huminga na kayong lahat. Okay? Medyo mabigat talaga. I mean, hindi siya medyo, mabigat talaga yun eh, no? Okay. Let's proceed na po sa ating next na chika. Ito na ang chika ko. So, hi! Sabi niya dito. Gusto niya lang daw i-share yung experience niya sa ex niya. So, nagsimula daw lahat ng ito nung magkakasama sila ng mga tropa niya. At meron dong friend of friend yung tropa niya na talaga namang nakapukaw ng atensyon niya. Uy, pogi. Hanggang sa tinitignan-tignan niya na, ganyan. Tapos, syempre, inad niya daw ito sa Facebook. So, syempre, pagka-add niya, hindi yun muna siya agad-agad ng message. Nag-share lang siya ng mga post na, alam mo yan, pagpapapansin. So, patuloy-tuloy lang siyang pag-share ng mga memes, ganyan, para mapansin siya nung crush niya, eme-eme, ganyan. Hanggang sa maya-maya pa, bigla daw, nag-chat na itong si lalaki. So, di chat na hanggang sa, ayan na, unti-unti na silang nag-getting to know each other. Tapos, maya-maya pa, sinabihan daw siya nung lalaki na, kailangan muna nating kilalanin yung isa't isa. Kasi parang balak na nga daw siyang jowain nung lalaki. So, syempre siya kilig na kilig siya kasi, uy, nag-work ang aking pasilip-silip sa kanya, nag-work ang aking pa-share-share ng mga memes sa Facebook. Napansin niya ako at ngayon gusto niya na akong kausapin. Go. So, tuloy-tuloy lang ang pag-uusap nila. Makalipas ang ilang araw, walang ligaw-ligaw. Usap lang talaga. Bigla daw, nag-chat itong si lalaki. Ang sabi niya, okay na, sige, sinasagot na kita. Nagulat daw siya kasi, uy, kapal na mukha. Pero kinikilig siya kasi, ano to, hindi naman ako nanligaw sa'yo. Bakit ikaw nagtatanong kung sinasagot mo na ako? Bakit ganon? Pero since dahil, down bad na siya eh, oo, gusto niya na talaga yung guy eh. Sabi niya, thank you sa pagsagot sa akin. Ganyan. Di ayun na ka, naging sila na. Nung una, okay daw. Ang ganda daw ng usap nila. Kinikilig siya. Alam niya na mahal nila ang isa't isa. Hanggang sa dumating na yung point na itong si Guy ay parang naho-horny daw. At gusto daw magpa-send ng nude pics. Uy. So, gulat siya. Parang, bakit gusto niya ako mag-send ng nude pic? Pinipilit daw talaga siya. Ayaw niya mag-send. Kasi, syempre, nakakatakot. Baka ipakalat pa. Pero since
mahal niya. Nag-send siya. Pero hindi talaga totally hubad. Okay, hindi siya totally hubad. Showing the skin lang, ganyan. Tapos hanggang sa, syempre, natuwa din siya kasi grabe ang puri sa kanya nung lalaki na parang, uy, sexy mo, ganda mo, eme, chururut, ganyan-ganyan. Hanggang sa makalipas na naman ng ilang araw, namimilit na naman daw mag-send. Parang i-reveal naman na daw kung ano man yung nakatago, i-reveal naman daw. Talagang dun na siya medyo nare-red flaggan kasi ano ba 'to, bakit ba gusto ko mag-send nito? Sabi niya, ayoko talaga mag-send. Makalipas ang ilang araw na naman, sobra na naman daw ito si itong si lalaki na naman napakaano na naman daw, nagpipilit na naman daw magpa-send. Sige na, pa-send na, ganyan-ganyan. Talagang ano na talaga, eh, hindi ko na talaga kaya, gusto kitang makita, ganyan. Ayoko nga, eh. Ayoko nga mag-send. Sige 'pag 'di ka nag-send, be-break kita, ganyan-ganyan. Dun na siya pumintig. Dun niya na na-realize na, ay hindi maganda 'tong relationship na 'to, mukhang tanga. Ano ba 'yan? Bakit gusto niya makita yung katawan ko? Kung gusto niya makita yung katawan ko, puntahan niya ako, 'di ba? Punta siya dito sa bahay o punta ako sa kanila o kung ano mang gusto niya. Tignan niya ako in person, hindi in picture. At doon na siya pumintig, nakipag-break na siya agad doon sa guy. Kasi alam niya sa sarili niya na, ay mali 'to, ayoko nang umabot sa point na, oo, mahal kita, gagawin ko lahat para sa'yo, ise-send ko lahat ng katawan ko para sa'yo. Ayoko nang dumating ako sa point na yun, kaya ngayon pa lang, binrake na niya si guy. Sabi niya dito, to all the girlies out there na nakakaranas ng ganito, please, iwan nyo na sila. Kung sobra-sobra na ang kakapasend nila, huwag kayong magdalawang isip na iwan agad sila dahil kung talagang mahal nyo ang isa't isa, bakit kailangan pa na may send-send na nalalaman? Pero ayun nga, I hope you guys don't judge me. Naging lesson na to sa akin at I already move on at nakapag-heal na din ako. Ayun ang sabi niya. So, ayun, may natutunan daw siya at ayaw niya na daw yun mangyari sa iba pang mga girls na, alam niyo, na nanonood sa atin ngayon, na nakakarinig ng chika natin. O, alam niyo na. Ingat kayo sa mga ano, sa mga ganyang mga lalaki na nagpapasend or especially yung mga nagvi-video na hindi kayo aware na nagvi-video pala sila, binibidyohan pala kayo, ganyan. Habang natutulog kayo or habang may nangyayari sa inyo, nagvi-video pala patago. Mag-ingat kayo sa mga ganyang lalaki. Okay, makinig na kayong lahat. Let's proceed na po sa ating next na chika. Ito na ang chika ko at this chika po ay galing kay Jake. So, shoutout sa iyo, Jake. Thank you for sending your chika. Makinig na kayong lahat, okay? Nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo, kaya naman ito na ang chika ko. Wow, ulit-ulit yan. Nung bata pa daw kasi itong si Jake, mga grade 3 ata siya, ganyan. Nasa ospital daw sila dahil na-ospital daw ang kanyang lola. At sila daw ng nanay niya ang nagbabantay sa lola niya that time. So, syempre, pinakain siya ng mama niya, ganyan, bata pa siya eh. So, kung pinakain, ganyan. Hanggang sa sabi ng kanyang mama, o sige na, inumin mo na tong gamot mo. Parang vitamins mo, inumin mo na to yung vitamins mo, ganyan. So, kaya naghahanap siya ng tubig. So, kukuha ng tubig. Tubig, gusto ko ng tubig. Ayun, may tubig. So, kinuha niya yung nasa baso, may tubig doon. Tapos napansin niya na, malinaw naman, pero parang medyo may pagkamalabo. Pero okay lang, kasi tubig is tubig. So, ayun. Kinuha niya na yung kanyang iinumin na gamot at uminom na siya ng tubig. Pagkainom niya ng tubig, napansin niya na parang iba yung lasa. Bakit ganun? Tinanong niya ngayon sa nanay niya. Sabi niya sa nanay niya, "Ma, bakit iba yung lasa ng tubig?" Pagkatingin ng nanay niya, "Naku anak, bakit ininom mo yan?" Sabi ng nanay niya. Sabi niya, "Bakit mama?" Naku! Lagayan yan ng pustiso ng lola mo. Ah! Kadirit eh. Sabi niya dito, ayun po pala yung baso na pinagbabara ng pustiso ni lola. Ano ba yun, be? Mali.
Mali ka do'n, oo. Magtanong ka na lang sana sa nanay mo kung nasaan yung baso 'no, pero wala, nangyari na, ano pa bang magagawa natin? Na-experience mo na, nakuwento ko na, madami ng nakaalam, oh, pinagtatawanan ka namin ngayon 'no. Pero thank you so much, Jake, talaga namang good vibes ang iyong chika, natuwa naman ako sa'yo ha. Let's proceed sa ating next na chika. Okay, makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Itong chika na 'to ay nabasa ko na po, pero since maganda ang kanyang pagkakasulat, babasahin po natin, okay? Makinig na kayong lahat dahil horror po ito. Sa mga ayaw sa horror, i-stop nyo muna or i-skip nyo itong chika na 'to para hindi kayo matakot. Makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Sabi niya dito, open cam survivor. Hi ma, share ko lang kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako fully recovered dito. VA ako, work from home girly. Mga 3 years ago na to. May ka-work ako na tinatawag naming mama. Office mother vibes siya pero may extra feature. Nakakakita raw siya ng spirits, entities since bata pa siya. As in lifetime subscription. At dahil sanay na siya, kalmado lang siya palagi. Parang normal Tuesday lang sa kanya kapag may multo sa sulok. One time, nagkaroon kami ng Google Meet. Open cam lahat. Mga 5 kami sa team. Tapos may isang new hire na first time namin ma-meet. So chill lang kami, kwentuhan, icebreaker, getting to know each other, kunwari productive, pero more on chismisan. Habang lahat kami nag-iingayan, napansin namin si mama sobrang tahimik lang. Nood-nood lang pero deadma. Deadma kami kasi baka pagod lang siya o kaya nakamute kasi o kaya nakamute pati kaluluwa niya o tinatamad siya sigurong magsalita. Wala siya sa mood. Fast forward, after 2 weeks, nagkita-kita kami in person pero wala yung new hire. Sa bahay ni mama kami natulog. Typical bondings, food trip, kwentuhan, card games, tawanan hanggang sumakit ang tiyan. Tapos, alam mo yung moment na sobrang saya nyo? Tapos biglang tatahimik lahat? Yung parang may cutscene sa horror movie. Ganun. Then biglang nagsalita si mama. Kalmado lang siya ha. Parang nagkikwento lang ng weather forecast. Sabi niya, Nak, alam mo, ayoko lang sabihin nung meet and greet natin kasi baka matakot si new hire. Pero, may spirit na sobrang lapit sa mukha niya. As in, ang lapit sa mukha niya nun. Face to face sila. Nakadikit halos yung spirito sa mukha niya. Pero hindi naman nananakit. Curious lang. Tumitingin sa camera. Tumitingin sa kanya. Sobrang curious sa monitor. Ate ko! Ate ko! Kaming tatlo, literal na nag-freeze. Yung kaluluwa ko gusto nang mag-time out. Ako ang napasabi ko, ma, baka may time na ganyan din sa amin ha. Shoota ka, so okay lang na kami ang tinatakot mo? Simula nun, every Google Meet ko, naka-angle na ang camera ko. Bahala kayo kung noo lang ang makita nyo. At dahil nga takot na takot kami that night, nagpabili ako ng 4 na gin bilog kasi alam kong hindi kami makakatulog sa takot. Pero alam ko makakatulog ako sa sobrang kalasingan. At doon na natatapos ang kanyang horror chika. Ti, hala. Talaga, yung mga video call nyo ng mga friend mo, video call nyo ng mga, alam mo yun, ng mga kaklase mo. Ay, nako, nakakatakot, mama. Let's proceed na po sa ating next na chika. Natakot ba kayo doon sa kanina? Hindi naman masyado, no? Sakto lang. But anyway, ayun na nga.
mag-proceed na tayo sa ating next na chika. Makinig na kayong lahat, nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo, kaya naman ito na ang chika ko. Okay, itong next na chika natin ay about sa walawa. Mabuhay na naman ang sangkabadingan dyan, lalo na mga tomboy. O, ito nang hinihintay nyong walawa. Makinig na kayong lahat, okay? Okay. Sabi niya dito, magte 10 months na daw sila ng girlfriend niya. Bago pa daw sila naging magjowa, naging magkaibigan daw muna sila. Gustong-gusto niya lang ipagmayabang yung girlfriend niya actually. Sa chika na to, gusto niya ipagmayabang yung jowa niya. Sabi niya, medyo naiilang daw siya nung una dahil mas matanda daw yung girlfriend niya. Siyempre, siya yung mask, oo. Parang, ang awkward daw kasi, uy, mas ako, dapat ako yung mas matanda. Parang ganun-ganun daw. So, medyo naiilang daw siya nung una. Hanggang sa tinanggap niya na lang na, okay, ako yung mas bata, eme-eme, ganyan. Hanggang sa, ayun na nga, naging mag-girlfriend na daw sila. Nung una, ayaw niya daw itong sabihin sa parents niya. Ayaw niyang illegal yung girlfriend niya kasi medyo natatakot siya sa parents niya kasi alam mo na, alam naman nila, aware naman daw yung parents niya na tomboy siya. Pero syempre, ano sila, hindi sila masyadong religious, pero INC kasi yung magulang niya. So, laging sumasamba, ganyan. Pero aware na tomboy siya. Hindi naman siya pinagbabawalan, ganyan. So ngayon, medyo hesitant siya na ipakilala pa yung girlfriend niya, ganyan. Hanggang sa parang nagkaroon na siya ng lakas ng loob na ipakilala yung girlfriend niya sa magulang niya. Sabi niya sa parents niya, "Ma, may papakilala po ako sa inyo." Siyempre, yung nanay niya naman parang, ano yan, sino? Eme-eme. Pero sobrang kinakabahan daw siya kasi shit. Sasabihin ko na sa kanila na may girlfriend ako, eme-eme, ganyan-ganyan. So, sinabi niya na ito po yung girlfriend ko, eme-eme, ganyan. Kinabukasan, yung nanay niya daw, si mother, bigla daw siyang kinausap. Sabi daw ng mother niya "Anak, anong buong pangalan nung girlfriend mo? Anong pangalan?" Ta's nagse-cellphone yung nanay niya. Sabi niya, chururut, 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 Sam, eme-eme-eme. Sam yung pangalan ng girlfriend niya. Sam, eme-eme-eme, ganyan, chururut. So, sinearch daw ni mother. Saktong-sakto, yung pangalan daw na sinabi niya, ayun daw yung pangalan na lumabas sa Facebook. Inad daw ng nanay niya si girlfriend. Hindi niya alam kung kakabahan ba siya or matutuwa ba siya, kung ano bang magiging reaksyon niya. Hindi ko alam kung masaya ba siya na may girlfriend ako, eme-eme, ganyan, ano bang nangyayari. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, nagulat siya kasi magka-chat sila ng girlfriend niya. Si mama niya at yung girlfriend niya magkausap. Napansin niya na, bakit si mama tumatawa? Ba't si mama ngumingiti? Pagkatingin niya, uy, girlfriend ko pala yung kausap. Ah, yung cute! Hanggang sa, sabi ng nanay niya, na natutuwa daw siya sa girlfriend ng anak niya. Sabi niya, "Anak, iba tong girlfriend mo ha? Marespeto, nagsasabi, nagpapaalam. Parang anak ko na din siya." Sabi daw ng nanay niya. Do'n daw parang yung puso niya daw, "Talaga ma, tanggap mo siya, eme-eme, ganyan." "Oo naman anak, tanggap na tanggap ko siya. Iba siya sa mga dinadala mo dito sa bahay." Parang gano'n daw. Kinumpare pa nga. Kinumpare daw ng nanay niya kasi parang may ex daw siya before, ganyan. Tapos dinadala daw sa bahay. Tapos ayun daw, parang ano daw, parang wala daw respeto or hindi man lang daw nag-a-update kung nasan na siya, nasan na sila, ganito, ganyan, ganyan. Pero ito daw, girlfriend niya ngayon, current girlfriend niya. Palagi daw nagchat-chat sa mother niya, nagsasabi kung kumusta siya, kinukumusta din daw siya palagi, tapos nag-a-update daw sa kung anong nangyayari. So parang nagkaroon daw talaga siya ng panibagong anak at tuwang-tuwa daw siya dahil yung panibagong anak na natanggap niya ay girlfriend pa ng anak niya. So parang ayun, natuwa siya. Sobrang cute, 'di ba, na chika. Parang, oo, grabe ganito yung feeling kapag tanggap ng magulang mo na may girlfriend ka. Hindi lang tanggap nila dahil ano ka, dahil bading ka, tanggap ka nila dahil tomboy ka, ganyan. Pero tanggap ka nila buong-buo na kapag may pinakilala ka sa kanila, hindi ka nila ija-judge or hindi ka nila, alam mo yun, hindi nila ipapa-feel sa'yo na, "Anak, okay lang siguro na tomboy ka, pero wag ka na magjowa-jowa." Pag ganun kasi parang, maano ba, tanggap mo ba talaga ako?
'Di ba? So ito tanggap na tanggap talaga siya kasi pati yung girlfriend niya, minamahal niya, alam mo 'yun, naging ka-close ng mother niya. Wala lang, nakakatuwa lang yung chika kasi proud na proud siya sa mother niya at proud na proud din siya sa girlfriend niya. Sabi niya nga dito, alam niya daw na napaka-genuine ng pagmamahal ng girlfriend niya kahit LDR daw sila. Thankful daw din siya dahil meron siyang super understanding na wife, humble, woman of God, and also academic achiever. Siya daw ay masarap lang. Ay, talaga naman oh. Sinabi mo pa talaga yun sa akin. But anyway, hanggang doon na lang po ang chika-chika ni Chururuat. Oo, at ni Sam. O, sana magtagal pa kayo. Oo, ng matagal na matagal kung hanggang kailan nyo gusto. At I'm happy for you guys. Siyempre, mabuhay ang sangkabaklaan talaga, di ba? Masarap magmahal, lalo na kapag sinusuportahan ka. Ayan! Okay, makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. And this chika is from Juju. Nangyari daw to nung 2022. Freshie pa daw siya noon. At peak era din daw yon ng UAAP. So, after pandemic din ito lahat nangyari. Siyempre, 2022, ganyan. Mahilig daw ito si Juju mag-Valorant. Madalas din daw siya maglaro mag-isa. Since na-bored siya, ang ginawa niya, naghanap siya ng kalaro sa Omegle. So, habang naghahanap siya doon, may nakilala siyang lalaki. Kasing age niya din, ganyan. Tapos, nagkaayaan silang mag-Valorant. So, may bago siyang kalaro. Hanggang sa makalipas ang ilang araw ng paglalaro nila, nag-aya daw itong lalaki na to na pumunta ng UAAP. So, syempre siya naman, since okay, nasa university din naman ako, malapit lang naman ako sa Araneta, sige, tara, punta tayo ng UAAP. So, ngayon, sinabihan din daw siya nung lalaki na, after UAAP, tara, sogo tayo Nagulat siya kasi, bakit kami magsusugo? Pero hindi niya na lang yun masyadong pinansin kasi gusto niya din ma-meet itong guy na to. Pagdating niya sa Araneta, nag-chat na siya dun sa lalaki. Sabi niya, nandito na ako, binilahan na din kita ng ticket. Hanggang sa pagkalingon niya, may nakita siyang lalaki na kamukhang kamukha ng kausap niya at nagkatitigan sila. Pero hindi lumapit yung lalaki sa kanya. So, hindi niya na lang din nilapitan. So, hindi niya na-confirm kung siya ba talaga yung lalaki na nakakausap niya or kalaro niya sa Valorant. So, nagchat siya, nasan ka na, ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang sa natapos na yung game sa Araneta, hindi nagpakita yung lalaki. So, galit na galit siya. Galit na galit siya sa lalaki. So, pagka-open niya ng PC, kapag maglalaro siya, kapag magchat daw yung lalaki, minumura niya lang daw. Kasi galit siya, ayaw niya nang kausapin Bahala ka sa buhay mo, ayaw natin kausapin. So, pinagmumura niya lang. Makalipas ang ilang araw, biglang nag-chat yung lalaki sa kanya. Nagulat daw siya kasi pagtingin niya sa chat, sabi, asawa niya to. Bagets pa si kuya, may asawa na. Totoong bagets pa talaga siya, oo. College student lang din, ganyan, excuse me. College student lang din, tapos may asawa na. Tapos yung asawa, yung nag-chat sa kanya sa Discord. So ngayon, nagulat siya kasi ano to sinasabi ng asawa niya? Parang accidentally, nakita daw ng asawa niya yung chat ni Guy dito kay Juju. Tapos ngayon, sinabihan siya. Sabi niya, "Huwag kang makikipagkita dito kay Juju. May nangyari ba sa inyo nung pumunta kayo ng Sogo, eme-eme ganyan?" Sabi niya, wala, hindi siya nagpakita sa akin. Saka ayoko din nung mga ganun ayoko nang pupunta kami ng Sogo Hotel, ayoko nung magche-check-in kami, eme-eme ganyan." Sabi naman nung babae, ganun ba, eme-eme ganyan. Hanggang sa nag-open up daw itong si asawa na buti na lang at walang nangyari sa inyong dalawa. Buti na lang hindi kayo nagkita. Dahil itong asawa ko ay hinawaan ako ng HIV. Very sensitive topic to So ayun daw, hinawaan daw siya nung HIV nung lalaki na yon. Kaya ayun, mag-asawa sila. So every time daw na may nakakausap yung asawa niya, yung guy, lagi daw niyang titignan, lagi daw niyang kakalikutin yung cellphone, kung ano man yung
puwede niyang tignan at wa-warningan niya daw lahat ng nakakausap na 'wag makipag-meet sa kanya. Dahil yung galit niya, yung asawa 'to, yung galit daw nung asawa ay hindi daw talaga, alam mo 'yun, parang hindi dapat 'to mangyari sa iba. Nangyari na sa akin, dapat hindi na 'to mapakalat pa sa iba. Dapat wala siyang sexual intercourse, dapat hindi na 'to makalat. Gano'n yung babae. Sobrang galit na galit siya. Kaya lagi niyang chine-check yung phone nung lalaki, lagi niyang chine-check yung Discord, lahat ng messaging app nung lalaki kung may nakakausap ba, para hindi na mapakalat yung sakit. Dun daw siya nagulat, as in si Juju napaano siya na parang, "Hala, grabe. Buti na lang hindi kasi magkakasakit pa ako kapag nangyari yun sa akin." Gano'n. Grabe. Buti na lang daw talaga. Parang sabi niya, "Alam mo, Mauj, sobrang blessing in disguise talaga nun kasi hindi ko alam gagawin ko sa buhay ko kung sakaling pumayag ako sa gusto ng lalaking yun. Buti talaga hindi." Pero kaalaman lang din sa mga nanonood sa akin na ang HIV po, hindi po siya nakakahawa sa laway, hindi po siya nakakahawa kapag hinawakan niyo siya, hindi po siya nakakahawa kapag tinabig niyo siya, niyakap niyo siya, uminom ka sa tubigan niya, hindi ka po mahahawa diyan. Mahahawa ka sa HIV kapag may nangyari sa inyo na mayroong sexual intercourse at sa dugo. Dun lang po yan nakakahawa, okay? Okay, awareness lang sa lahat na huwag tayong magshe-shame ng mga taong may sakit na HIV. Okay? Kasi baka mamaya, "Ay, may HIV ka, ay, kadiri." Huwag ganon, ha? Di yun maganda. Pangit yung ganyan. Hindi yun sinasabi. Di ka man agad mahahawa pag ganon eh. Di naman yan COVID na kapag nahingahan ka, nahatsingan ka, magkakaroon ka na rin. Hindi po ganon yan, okay? So, it's either sexual intercourse or sa dugo po. Dun po nahahawa. Dun po nakakahawa ang HIV. Okay? Okay, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. Nabasa ko na ito. Ay, chika ko na sa inyo. Kaya naman ito na ang chika ko. Okay. This chika is from Amari. Sabi niya dito, actually ate, yung chika po na ito ay galing po sa friend ko. Nahiya po kasi siyang mag-send, sira yung cellphone niya. So ako po yung pinag-send niya ng chika. So galing daw to sa friend niya. So nangyari ito sa friend niya. So game na. Makinig na kayong lahat. Tawagin natin yung friend niya na Chururut at si Chararat, yung pinsan ni Chururut. One time daw, naglalaro daw sila ng pinsan niya ng Roblox. So habang nagro-Roblox daw sila, tinry daw nilang mag-stream. So nag-live sila. So syempre since small creator or hindi naman talaga sikat, wala daw nanonood sa kanila. Minsan nagwa-1, minsan 2, pero hindi daw talaga tataas sa 2 viewers yung nanonood. Most likely talaga, 0 talaga ganun daw yung nanonood sa kanila. Pero, nag-i-stream pa din sila sa computer. So, ganyan, i-stream sila. So, syempre, naka-webcam, ganyan. Maya pa, yung tatay nito ni pinsan, bigla daw sumigaw. Sabi daw nung tatay, "Hoy! Tumigil nga kayo dyan sa laro na yan! Doon kayo sa labas! Pumunta kayo sa labas! Maglaro kayo ng lupa doon! Di ko alam, basta lumabas kayo!" Sabi daw nung tatay. Nagulat daw sila kasi, bakit gusto tayong palabasin nito? Ano ba yan? Bakit tayo gustong palabasin? Gigil na gigil pa talaga yung tatay daw ng pinsan niya na palabasin daw talaga sila at maglaro. So, syempre, since sa takot nila at nagsisigaw na yung tatay, di lumabas sila. At naglaro na lang daw sila sa labas. So, paglabas daw nila, naglaro na sila, ganyan. Sakto, itong si Chururot, naiwan daw niya yung inhaler niya doon sa kwarto. So, binalikan niya. So, naglalaro na sila, ganyan. Tapos sabi niya, "Ala, yung inhaler ko, naiwan ko sa kwarto, kukunin ko lang." So, bumalik siya dun sa kwarto, bubuksan niya na sana, kaso may narinig siya. May narinig siya sa loob ng kwarto. Since isa lang naman daw ang computer ng pinsan nila, dun lang daw talaga sa kwarto, tapos, alam niya na sa table ng computer, nakalagay yung inhaler niya. Kukunin niya na sana, napatigil siya dahil may nagsasalita nga. Sabi daw nung tatay, nung pinsan niya, sa wakas, Diyos ko, masosolo na din kita."
Sabi daw niya dun sa asawa niya, sa wakas, masosolo na din kita. Yung mga bata naglalaro sa labas. Tayo lang andan dito. Ang tagal na nating hindi nag-anuhan eh. Sabi daw nung tatay. Gulat daw siya kasi parang, hala, yung inhaler ko di ko makukuha. Tapos, bigla niyang na-realize na, shit, hindi namin na-off yung live stream. Shit. Ay! Oh my God! So ngayon, dali-dali siyang tumakbo sa pinsan niya. Sabi niya, pinsan, yung mama at papa mo, may ginagawa sila sa kwarto, tapos naka-live pa tayo, naka-stream pa yung Roblox natin, naka-open pa yung camera, anong gagawin natin? Baka mamaya may makanood, ganyan. Nai-stress sila. Buti na lang daw, dala-dala ng pinsan niya yung cellphone niya. So, chinek daw yung live, ganyan. Pagka-check ng live, ayun na nga. May nangyayari na nga. Pero buti na lang daw. At walang nanonood that time. Sila lang daw ang nakapasok sa live na yon. Nireport daw nila yung live, tapos after ilang minutes pa daw, ang tagal daw rumisponde ni TikTok. Talaga tagal daw rumisponde. Pagka-report nila ng live, paulit-ulit daw nila nire-report, ganyan. Hanggang sa ayon, na take down daw, kusa yung live. Kaka-stress. Diyos ko. Diyos ko, Hindi daw nila pinanood yung live kung ano daw yung nangyayari. Pero nakikita nila syempre, nagre-report sila eh. So nakikita nila na, shit ayo, baka ma-flag tayo. Bilisan mo mag-report. Ayun, buti na lang daw na take down agad yung live na yon. Hindi daw din nila pinanood yung parang, ano mo yun, yung recap nung live. Di din daw nila pinanood kasi automatic, na-delete na din daw kusa nung TikTok. Nakakaloka, Alam niyo, habang binabasa ko to, napapaganon ako, shit, bilisan nyo, i-delete. Bilisan nyo i-report, nakakaloka, baka may makakita. Baka may mag-screen record ba at kumalat pa yan. Ay, hindi nila alam, hindi sila aware na nabibidyoan sila, hindi sila aware na naka-live sila, nakakaloka. Ganun talaga ang reaction ko habang nagbabasa talaga ako. Napaka-OA. At yan po ang chika ni Amari na chinika niya dahil nga nangyari daw to sa kaklase niya at sa pinsan ng kaklase niya. So, thank you so much for sharing that chika. Talaga namang, bago sa amin ang chika na yan. Salamat po. So, let's proceed na po sa ating next na chika. Nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo. Kaya naman ito na ang chika ko. Okay, makinig na kayong lahat dahil ito po ay medyo may pagka-horror pero hindi naman ako sobrang natakot. Okay? Game. So, this chika is from Chururut. Naalala pa daw ito ni Chururut at ng kanyang ate. Kasi, hindi daw nila talaga ito makalimutan eh. Every time daw kasi na walang pasok, ay umuuwi daw sila ng probinsya at binibisita ang kanyang lola. Yung bahay daw kasi ng lola niya ay medyo may pagkaluma na at sa likod ng bahay ng lola niya ay meron daw dong dormitoryo. So, nagpapadorm daw yung lola niya. So, ayun yung business ng lola niya. May dorm sila. So, may kanya-kanyang kwarto. Ganon. So, ngayon, para siyang dorm, boarding house, ganon. Ganon yung eksena nung likod ng bahay ng lola niya. So, syempre, may malapit daw kasi na factory doon sa bahay ng lola niya. Kaya, may mangilan-ngilan din daw na nangungupahan doon sa boarding house ng lola niya na mga nagtatrabaho doon sa factory. Ganyan. So, tapos, yung mga umuupa daw doon sa dorm or sa boarding house ng lola niya, okay lang daw kahit ilan sila sa kwarto. Parang, sige, bala kayo, basta magkasya kayo sa kwarto, okay lang sa lola niya. O sama mo yung pamilya mo, sama mo kung sino man, basta dyan kayo sa kwarto na yan na naka-assign sa inyo, okay lang daw sa lola niya yon. Hanggang sa, ayun na nga, naglalaro daw sila ng kanyang ate. So, laro-laro daw sila ng ate niya. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, napadbad daw sila sa boarding house ng lola niya.
So, pumasok daw sila dun sa boarding house, tinignan daw nila, ganyan, sinisilip nila kasi naglalaro nga sila, 'di ba? Tsaka mga bata pa daw sila. Maya-maya daw, bigla daw may lalaking lumabas. Sabi daw nung lalaki, "Oh, mga apo ba kayo ni Lola?" Eme-eme ganyan. Sabi nila, "Opo." Sabi daw nung lalaki, "Halika mga ining, pasok kayo." Nagulat sila kasi bakit tayo pinapapasok nito? Okay, sige. Gusto niya pumasok kami. Alam nila, aware sila na yung mga nakatira do'n sa boarding house na yon ay mga mabubuting tao, mababait naman daw at kilala ng lola niya. So, hindi sila natakot. Nagtaka lang sila, pero hindi sila natakot. So, pumasok sila. Kasi pinagkakatiwalaan nila ganyan. So, sabi nung lalaki, "Tara, pasok kayo." So, pumasok sila. Pagpasok nila, pagkalingon nila, nagulat sila may buntis. Tapos, kamukhang-kamukha daw ng nanay nila. As in, yung mata, yung ilong, yung bibig, pisngi, buhok, katawan, buong itsura ng nanay nila, kamukhang-kamukha. Ang pagkakaiba lang daw, buntis daw ito. So, nagulat silang dalawa pagkatingin nila, hala, kamukha ni mama. Pero, nagkakatinginan lang sila. Tapos, yung lalaki daw na yon, yung nagpapasok sa kanila, parang asawa siguro nung buntis. So, ayan, chika-chikahan daw, ganyan. Tapos, hindi niya daw talaga maiwasan na tignan daw talaga yung babaeng buntis. Kasi kamukhang-kamukha daw talaga ng nanay niya. As in, si mama ba to? Bakit kamukhang-kamukha ni mama? Eme-eme, ganyan. Tapos, hanggang sa napaisip siya na, since pumasok si ate dito, kapag may nangyari sa aming hindi maganda dito, parehas kaming mamamatay ni ate. Pero sige, since pumasok siya, sige, okay lang. Kausapin namin to, entertain din namin, eme-eme, ganyan. Kilala na naman siguro to ni Lola ganyan, ganyan. Tapos, nung natapos na magchika-chikahan, lumabas na sila sa kwarto, tapos nagkatitigan daw sila, at tumakbo daw sila na sobrang bilis pabalik sa bahay ng lola niya. Tapos ngayon, yung ate daw niya, kinurot daw siya ng malakas. Sabi niya, "Aray!" Sabi daw ng ate niya, "Mini-make sure ko lang na totoo ka." So ngayon, siya daw, kinurot niya din daw yung ate niya. Sabi ng ate niya, "Aray! Ate, mini-make sure ko lang din na totoo ka." So nagkurutan daw sila. Tapos para daw silang nakahinga ng maluwag. Tapos sabi niya sa ate niya, "Ate, nakita mo ba yun?" Sabi niya, "Oo, kamukha ni mama." "Di ba kamukha ni mama, kamukha ni mama, eme-eme, ganyan." So ngayon, napag-usapan na nila na kamukha nga ng nanay niya yung nandun sa kwarto na yon. Tapos, sinundo na daw sila ng parents nila at bumalik na daw sila ng Manila para mag-aral. At after ilang buwan, summer break na naman. So ngayon, pagbalik nila dun sa bahay ng lola niya, naglalaro-laro sila, ganyan. Tapos bumisita daw sila doon sa dormitory ng lola niya, doon sa boarding house. Tapos napansin nila na, ay, wala na dito yung kamukha ni mama. So nagtanong sila kay lola. Sabi nila, "Lola, wala na yung nakatira dito sa kwarto na to? Kamukha ni mama yun eh." Sabi daw ng lola niya, "Ha? Anong sinasabi mo? Na may tao dyan?" "Hindi ko yan pinaupahan. Walang tao dyan. Kahit last year pa yan. O last year. Hindi ko pinapaupahan yung kwarto na yan." Dun daw sila nagulat. So, sino yung nakausap namin, nakakwentuhan namin, nakamukhang-kamukha pa ng nanay namin, yung buntis sa kwarto na yun? Dun sila nangilabot at tumaas ang mga balahibo. At dun natatapos ang chika-chika ni Chururut. Grabe ka naman manakot, Ano ba yan? Natakot ba kayo? Hindi naman nakakatakot Sakto lang, 'di ba? Oo. Nakakaloka lang kasi sino talaga yun? Sino yung nakausap nila, 'di ba? Dun lang ako medyo naloka. But anyway, mag-proceed na tayo sa ating next na chika. Makinig na kayong lahat dahil ito na po ang ating last chika for today's podcast. Woo! Yes! Grabe! After 2 weeks, last chika na to ng episode 13 natin. Wow! Okay, mag-proceed na tayo. Nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo. Kaya naman makinig na kayong lahat. Ito na ang chika ko. Nangyari daw ito kay Chururut nung siya ay grade 2. Ginawa niya daw talaga to kasi naiinis daw siya. Hindi daw to nangyari sa eskwelahan. Nangyari daw ito sa kapitbahay nila. Wait lang ganito babasahin ko na lang para hindi nyo, para hindi kayo malito. So sabi niya dito, "So bali may tito po ako. Asawa siya ng tita ko, na pinsan ni Papa.
Pero hiwalay na po sila at may bago na ang tito ko. May anak po na babae ang bago ng tito ko. Stepdaughter niya po. Ito pong stepdaughter niya ay nakakalaro namin ng kapatid ko pero hindi po kami nagagandahan sa ugali niya. Gets? Okay. So, si stepdaughter, hindi talaga nila kaano-ano. So, naiirita daw talaga sila. That time daw kasi, itong si Chururot, mahilig daw siyang kutuhan ng nanay niya. Tapos, sa kanya ipapatiris. So, kukutuhan, tapos ibibigay sa kanya, tapos, tirisin mo yan. O, kuha, tiris. Siya naman daw, iniipon niya daw at nilalagay niya daw sa bulsa niya. Hindi niya daw ito tinitiris. Alam ko na yung mga mangyayari, alam niyo na din siguro. So ngayon, after daw siya kutuhan ng nanay niya, alam niya na nakaipon na siya ng mga kuto sa bulsa niya. So ngayon, maglalaro na daw sila at andun daw ang stepdaughter ng kanyang tito. So ang ginawa niya daw, tinanggal niya na daw ang kamay niya sa loob ng kanyang bulsa at ginanon daw sa buhok ng kanyang ng kanyang pinsan, parang step pinsan, ganyan. So, hiniwa niya daw yung buhok ni stepdaughter. Ginanon niya daw. Sabi niya, ganda naman ang buhok mo. Kukuha sa bulsa, tanggal, ganda ng buhok niya, oh. Tapos sabi niya sa sarili niya talaga na parang, mo. Naiinis ako sa'yo eh. Kaya ito, ang ganti ko sa'yo. Grabe ang sama. Sama. So, every time daw na kinukutuhan siya ng kanyang nanay, ganun daw ang ginagawa niya. Hindi niya titirisin, ibubulsa niya, at ihahawak niya sa buhok ng kanyang, basically, step-pinsan. Hanggang sa yung nanay daw, nung step-pinsan niya, ay palagi na din daw siyang kinukutuhan. So sabi niya, ay ako wala na akong kuto. Siya, madami siyang kuto. Huwag natin siya pasalihin sa atin. Madami siyang kuto. Yeah. Nanghawa pa nga ng kuto si Be. Ba't naman ganon? Uy. Naalala ko na naman yung friend ko. May friend kasi akong ganyan din. Naiinis din daw siya dun sa girl. Tapos sabi niya, uy tara laro tayo sa bahay namin. Since marami siyang kuto, yung suklay niya, sinusuklay niya naman dun sa babae. Ganon naman yung ginagawa niya. Ay nako, pasahan ng kuto yarn. But anyway, ayun nga. Dito na po natatapos ang ating podcast, episode 13. Wow, grabe. Medyo, hindi ko alam kung mahaba ba to sa inyo, pero alam mo nyo, bumawi talaga ako dahil 10 chikret at 10 chika to eh, di ba? Sana nakabawi man lang ako kahit papano, di ba? At gusto ko din humingi ng paumanhin sa inyo kasi hindi ako ganun ka-energetic ngayon. Oo, kasi ang sakit talaga ng lalamunan ko, guys. Like legit. Tapos sinisipon pa ako, ganyan. Hindi ko din alam kung ba't ako sinisipon. Ayoko pa naman magkasakit. Nakakaloka. But anyway, gusto ko lang po mag-thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin at naghihintay talaga ng podcast ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe. Thank you. At sa mga taong gusto pong mag-share ng inyong mga chika-chika, available po ang link na nasa bio ko, nasa Instagram, Facebook at TikTok. I-click nyo lang po yung link at automatic mapupunta na po kayo kung saan nyo gustong mag-share ng chika. It's either chika or chikret. Bahala na kayo. And again, thank you so much everyone sa lahat ng sumusuporta. Love ko kayo as in, grabe, oo. Nagiging vulnerable lang talaga ako sa inyong lahat kasi wala lang, ang kit-kit nyo lang talaga kasi wala, sinusupport nyo ako. Wala lang. Hindi, thank you everyone. Whew! Sana nag-enjoy kayo dito sa ating episode 13 kasi alam nyo nag-enjoy ako, parang talagang pasabog ang ating mga kwento ngayon eh, no? Kasi talagang alam kong pasabog yung mga chika natin, te. Sobrang random pero sobrang grabe ang ganun-ganun niya tayo, tinakot tayo, nalungkot tayo, nainis tayo, talagang grabe. Powerful ang episode 13. Wow. Pero thank you everyone. Thank you sa panonood. Thank you at umabot kayo dito. Love ko kayo. Sana love nyo din ako. And sana nag-enjoy din kayo. Hindi ko alam kung paano matatapos to. Basta bigla na lang mawawala.